Good evening! Para sa lahat ng aking mga followers, subscribe. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please share this video para malaman ng karamihan. Ano? So, it's 5 April. Ano? Warning order. So, ito yung mga analysis ko. Ano? Handa na ba tayo? Handa na ba tayong pumunta ng EDSA? Comment kung lahat tayo ay handa na pumunta ng EDSA at pagpaplanuhan na natin. Kaya natin to, mga sibilyan. Ano? Para lang mabago ang bansang Pilipinas. Ihayag natin ang ating mga hinanaing. Ano? Handa na tayo? Tingnan ko nga kung gaano karami ang mag-response dito na handa na tayo. Kung nasa abroad naman kayo, ay tawagan mo yung kamag-anak mo at kaibigan dito within Metro Manila, Region 3 and Region 4A. Ano? So ito yung mga pinapanawagan ko, Region 3 and Region 4A. Handa na tayo? Tingnan ko ang response ninyo kasi marami nagpo-post sa akin ay huwag na hintayin yung 30. Ano? Huwag na hintayin yung 30. Masyado na tayo naabuso. So yung comment natin, dagdagan natin ng action. Action naman ang hinahanap ko ngayon. Ano? Action. So, observa natin kung ready na tayo. Itong vlog ko na ito ay panawagan kung ready na tayo. Please comment and share para yung mga grupo na nais patalsikin ang ating Pangulo ay makita natin para handa tayo. Yung grupo ni Pastor Kibuloy at ibang mga religious sector na gustong tumulong sa ating gagawin. Ano? Magkaisa tayo. Pero yung mga followers ko, kung nasa ibang bansa kayo, tawagan yung kaibigan at kamag-anak kung kayo taga Mindanao, Bisaya, Region 1 to 3, Region 1 to, Region 5 and 4B. Tawagan nyo na magkaisa kami dito sa EDSA sa panawagan namin. Ano? Tayong nagluklok, tayo yun ang magtatanggal kung hindi niya gagampanan ang kanyang mga mandated na inatang sa kanya. Ano? So, ano pang hinihintay natin? Ready na tayo. Kami mga Cool Cup Gin ay ready na kami. Pero hindi ko pa nakakausap silang dalawa. Pero dahil nga sa mga vlogs nila, sinusundan ko lang yung vlog nila na ako'y ready rin. Ano? Pag isang sinyas ko rin sa mga followers ko, kaya mag-react kayo ngayon. Dito ko ngayon makikita kung handa na tayo o handa lang tayo na sa comment. Hindi pwedeng ganon. Pag comment, may action. Dagdagan nyo ng action kasi hindi rin pwede comment na hintayong comment. Ang ginagawa kong pagbablog dito, information sa lahat. Para yung mga naniniwala, ayun ang makakasama natin sa EDSA. Yun ang purpose namin dito ng Three Musketeer Vloggers. Ano? So, other vloggers, manawagan na rin kayo. Si Maharlika, ang kanyang layunin ay pukawin ang kaisipan ng Pilipino at kumilos para sa kaayusan ng ating bansa. Yung information niya, hayaan nyo na kung saan galing yung information. Mabigat yung information na kukuha niya. High-tech talaga yan. Walang kakayaan ang Pilipinas yan. Walang kakayaan ang Pilipinas yung mga information ni Maharlika. Sa ibang bansa lang, yung sa US. Kasi nandun siya sa US. Ano kayang teknolohiya doon sa US na nakakarating sa bansa ang kanyang monitor? Yun yung pinagtataka natin. Baka may
may satellite doon sa ibabaw ng Malacanang na hindi nila nakikita. Ano? So much for that. Basta mahalaga yung information na binibigay ni Maharlika. Talagang pati mga kwentuhan nakukuha niya. Matindi. May radar. Mayroon yatang nakadikit doon sa kanto sa ilalim ng kwan. Kung hindi mas sa taas, sa ilalim ng lupa. Ano? Kasi matindi. Pero so much for that. Yung nga, ang panawagan ko, ready na ba tayo pumunta ng EDSA? Ready na ba tayo ng 3 araw? Magbibilad sa araw? Harangan natin yung EDSA para bumagsak ang ekonomiya. So, ibig sabihin, pag naramdaman nila na babagsak ang ekonomiya, ay yung armed forces, kikilos na yan. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Siyempre, dahil hindi na stable ang fishing order, so kikilos na yung armed forces at saka yung national police ay nakasalalay na talaga sa problema. Ang sundalo kasi nasa likod ng kapulisan. So, pulis muna ang action bago ang militar. Pag hindi nila nakaya, pasok militar. Ganon. So, nanawagan tayo ngayon na sana may First Lady, may pagkakataon pa maisip mo ang pamunuan ng iyong asawa kung gagawin nyo ang tama. Pero kung makasarili, ay sabi ko nga sa iyo, yung mga pinatanggal mo ng mga hiniral, yun ang nakatuka sa iyo manghuli. Ano? Yan ang manghuli sa iyo. Madam President, Madam First Lady. Yan ang manghuli sa iyo kasi nung panahon ni Marcos Sr., kinuha siya sa Ilocos, sa Malacanang. Sabi niya, bring me in Poway, Ilocos Norte. Pagkadinig ng pilot American, Hawaii. Nandun siya din sa Hawaii. Nagkamali lang pala. Imbis sa Poway, Ilocos Norte, sa Hawaii siya dinala. Si Erap naman, may pakaway-kaway pa. Kaway-kaway si Erap. Bye-bye, Malacanang. Alis na ako. Oo. True, siya, Pasig Ilog. Pasig River. Kaya naman Marcos Jr., saan kaya kayo dadaan? Baka bailan na kayo. Pag alis, nako, hindi kayo makakalabas. Sinasabi ko sa inyo, mas maganda siguro kung bailan na lang kayo, suko na kayo kagad para hindi kayo kulong sa Fort Santiago. Yan na lang gagawin. Bahala na yung itutos ng Pilipino, sino ang maglilit sa bansa. Kung malambot ang puso at matapang sa labanan, malambot sa puso pag usapin ang bayan at mamamayang Pilipino, ay maring hindi kayo ikukulong. Ipapardong ka kaagad. Paano kung ang namuno sa bansang Pilipina na masyadong maisog, walang kapatawaran? Ako, delikado kayo, First Lady. Makikita nyo dyan, yung tapang-tapang nyo dyan. Dahil kayo nakaupong Pangulo, ay tingnan natin. Sila yung manghuhuli sa'yo. Biro ko yan, pero magiging totoo. Sila ang manghuhuli sa'yo. At sila sigurado itutuka na huliin kayo. Mabuti lang kung ang mamuno sa bansa na papalit sa kay President Marcos, mabait, ang itutukan niya, ako. May puso pa rin ako at saka malaking utang na loob ko sa Marcos. So kapag ako ang naatasan, ay harm yung aking paghuli sa inyo. At maunawain pa rin tayo. Dahil nga siguro, dahil sa kapangyarihan, nakalimutan mo na isa ka rin Pilipino after 6 years, isa kang normal na mamamayang Pilipino rin. No?
Hindi naman lifetime na kayo nakaupo sa Malacanang. Kaya nga ang plano nyo sa People's Initiative na hindi na kayo alis sa mga posisyon na yan. So sinira ni Marcos Jr. ang pangalang Marcos. Imbis na nakaahon na ang apelyidong Marcos dahil sa pag-upo ni Junior, ni Da Junior, lalong bumagsak na ang Marcos. Kawawang Marcos talaga. Pero hindi natin alam, malay mo makarecover, ano? Pero dapat i-recover mo, Pangulong Bongbong Marcos. I-recover mo ang imahe ng iyong ama. Kasi nakalagay sa history, kurap ang iyong ama. Ano pa nakalagay doon? Mapagsamantalang leader. Naku, dami. Hirap nito. Pero pasalamat kay Pangulong Duterte. Nang dahil kay Pangulong Duterte, nakulong yung ama mo. Hindi ba sapat yun na malaking utang na loob? Ang tagal nang nakatiwangwang sa bahay ninyo na ang iyong ama. Makikita mo ang kanyang figura. Marcos Sr. talaga. Pero pag ginawa ka mo, parang kahoy na. Ano? So, handa na ba tayo? Mga kababayan ko, mga followers, i-ready na. Ready na tayo. April 9. Ay, hindi. April 9 ang kagitingan, araw ng kagitingan, ano? Nako, ewan ko. Hindi ko alam kung anong susunod na kabanata. Ako nagmumonitor lang ako sa Facebook sa mga lahat ng lumalabas sa bibig ni General Survivor. Ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, doon lang ako nagbabase. Pinag-aaralan ko. Pero minsan nababanggit niya ako, ibig sabihin, kasama niya ako sa magiging kasangga sa plano. At si General Macanas. So yung followers ng General Macanas, handa na ba kayo? Dapat masagot nyo rin yun. Dahil si General Survivor, marami na siyang mga followers. Isa na yung Kikibuloy, Pastor Kibuloy, ibang religious leader. Okay, marami na. Magkaisa tayo, punta ng EDSA. Hindi ang tawag ko doon na EDSA 3. Ang tawag doon, Marcos 2. Marcos 2. Ano? Pangalawang Marcos na pinatalsik sa Malacanang. Diyos ko, nakakaya. Huy, Apo. Ano ba yan? Nakakalumoral yung idol ko. Idol ko si Senior. Nung hindi pa presidente si Bongbong, yung si Junior, idol ko. Pero naging presidente, hindi pala dapat maging idol. Sunod-sunuran sa asawa. Pati ba na may ipipakialaman mo sa mga positioning? Ano ba yan? Wala kang delikadesa? Bakit alam ng tao? Bakit alam ko? Bakit alam ng iba? Bulgaran kasi ginagawa mo. Hindi ka na lang pumuroko dyan sa Malacanang at utusan mo yung galamay mo na hindi pwede itawag. Yung iyong assistant dyan, punta ka ng PAD. Pumunta ka sa National Defense o sa Kitchen Staff. Ito ang gawin mo, bulungan mo. Pag nagbulong ka, dalawa lang kayo, ha? Kasi pag tatlo, delikado. Hindi natin alam kung sino yung naglabas ng kwento. Kasi tatlo kayo eh. Ngayon kung dalawa, ay dalawa lang kayo pagdudaan. Ikaw o ako. Di ba? So, ganun ang negotiation. Ano? So, sa negotiation, pag nagpasuko kayo at gusto nyo magtapat, para ba rin yan sa nanliligaw? Parang hindi tayo nanliligaw. Sa nililigaw, hindi ka rin pwedeng magsabing I love you
mahal kita kung may nakakarinig. Siyempre, gustong sumagot yung sinabihan mo, pero nahihiyang sumagot kasi may kasama ka. Dapat dalawa lang kayo. Dapat ibulong mo. Iba yung sinasabing malakas at saka bulong. Iba ang dating, no? Uy, pag-ibig na tayo ngayon, ha? Pag-ibig na pala. May ibang estratehiya naman dinadala sa biro hanggang magiging totoo. Di ba? Ganun lang yun eh. Tinan mo si TJ, yung pulubi na pulubi na magaling kumanta. Ganun ang style na manligaw. Tinan mo, mukhang taong grasa. Pero napapabilib niya yung mga gandang chicks. Halos mahanga. Sabi niya siguro ng chicks nito, kulang lang sa paligo ito. Magaling ito. Kasi, dati, pag unang tingin niya, medyo alanganin siya. Pero habang kumakanta at nagsasalita, gusto mo na ako, natatawa. Pag tinignan mo yung babae, ay, kasarap tingnan, tinititigan kung anong reaksyon ng babae. Talagang in love. Doon sa mata niya pa lang, na in love siya sa kay TJ ba yun? Na in love siya. Dahil sa boses at sa kagaling na pananalita. Ganun ang panliligaw. Mabilis, ano? Madali siya makakuha kahit na siya'y taong grasa. Napamabilib niya beauty queen. Nako, ang gaganda. Napamabilib niya. No, mukhang taong grasa na. So, ganun. Lalo na kung pag nakaporma. Hindi, pag nakaporma naman siya, hindi rin siya papansinin. Alam mo bakit? Kasi, baka isipin na ba, pretending, ang yabang naman ito, pumugwapo siya. So, hindi siya papansinin ng babae, di ba? Tama ba ako? Hindi. Pero pag isang taong grasa, siyempre, nakikiusap, hihingi ng piso, hihingi ng pagkain. So, kahit pa paano, naawa pa rin, binibigyan. Bihira lang naman yung mga walang konsensya na nakakausap nila. O, pag kumanta, lalo na napahangal, lalo na pag nagsalita, ano yung mga style niya, mga dating na kwan? Hindi kalimutan ko, pero maganda yung dating. Napapatawa yung babae. Okay. Ay, naiba pala yung napunta yung tuloy yung kwento sa ligawan. Kasi ganun ang negotiation. Negotiation na dapat, tama pala yung, kung gusto mo makialam, from first lady to general to live, ang bulungan mo lang doon, national defense, o kaya, stop, bulungan mo. Ayaw ko yun. Delikado. Hindi mo pwede itawag. Or bakit tinatawag mo? Dahil kayo ngang powerful. So, kontrolado nyo. Ang problema lang, hindi nyo kontrol lahat ang tao na nagbibigay ng info. Yun ang hindi nyo kontrol. So much for that. Ready na tayo? Ready? Go! Baka pag ready po gano'n, wala na kayo sa likod, ha? Kailangan namin kayo sa likod. Kasi kayo ang pag-asa. Kami lang ang maglilid. Kami lang ang gagawa. Basta nasa likod ninyo, nasa likod kayo namin. Okay, maraming salamat at magandang gabi sa lahat.